ito, balik muna tayo sa usapin ng BSKE audit mga ka-RSP. Isa po sa mga mahalagang pangyayari sa ating komunidad ay ang barangay at SK elections. Dahil ito po isang pagkakataon para sa ating mga mamamayan na pumili ng mga leader na magiging boses po ng ating mga barangay. Kaya nito lamang pong Lunes, ay kahapon po naganap itong Barangay Elections 2023 at para bigyan po tayo ng detalye patungkol sa kahalagahan ng barangay elections sa ating bansa, ay makakapanayan po natin ang political analyst na si Dr. Froilan Calilum. Magandang umaga at welcome back po sa Rise and Shine. Magandang umaga po, Rise and Shine Pilipinas. And salamat po sa ating mga kapanood ngayong umaga na ito. Okay, so marami na po sa atin ay nahalal na nga po ang mga susunod na leader ng ating pong barangay na iproklama na. Sa tingin niyo po ba, Prof, ano po yung kahalagahan at tungkulin po ng kampanin nito pong mga nanalong barangay officials? Well, napakalaki, no? Actually, ang mga barangay officials natin, sila yung itong barangay mismo tinatawag natin na government of everyday people, no? So technically speaking, lahat tayo, no, kinakailangan natin talaga ng isang barangay dahil ito yung unang-una nating pinupuntahan. Lalo na kung meron tayong problema sa komunidad, meron tayong kailangan serbisyo na hindi agarang maibibigay ng mas nakatataas. Alam mo, mga senador natin, kongresista natin, hindi naman nating araw-araw nakikita yan. Pero ang mga barangay at kagawad officials natin, nandyan sila, no? At pwede natin talaga silang puntahan. I mean, makaka-touch base tayo as ordinary citizens to them. And ito nga, lahat ng serbisyo na kakailanganin natin, maaari nilang ma-provide, lalong-lalo ng mga basic social services, lalo na sa health, among others, no? Livelihood, may mga programa sila patungkol dyan. Well, Dr. Froilan, etong mga posisyong na ito ay minsan talagang matindi ang agawan eh. Halimbawa, sa Mindanao, kahapon may mga na-report na may mga shooting incident. Yes. So, talaga bang mahirap mapigilan yung ganitong pangyayari? At ano yung dahilan nito? Well, basically, alam naman natin medyo nagme-metamorphosize ng elections natin sa barangay. Nung araw, hindi ito masyadong pinapansin. Pero ngayon, talaga makikita natin, umigting yung labanan. Unang-una siguro rito ay dahil sa mga kadahilanan. Unang-una, medyo mataas na kasi yung salary. Actually, hindi naman salary, no? Tinatawag natin itong honorarium kasi wala naman talaga silang salary, pero honorarium talaga. Sa fourth tranche ng ating salary standardization scheme, pumapatak ang isang barangay chairman, nasa 33,000 siya per month. Malaki-laki So medyo na rin, malaki-laki na rin. Ano? Ang isang kagawad, nasa 23,000 per month. This is for the first-class municipalities, no? NCPs. Pero makikita natin medyo mataas na rin. Pangalawa, alam naman natin na ang barangay po pwede talaga maging, maging ladder yan to a higher position. So once you have proven yourself in the lower level, pwede talaga na in the next election sumabol ka as councilor or eventually as mayor. No? Marami tayong mga local government officials that started in the barangay. So yung family talaga kasi, alam naman natin, barangay is really community-based. No? So magkakakilala talaga yan. Minsan nandyan yung ego na umiiral na kailangan yung pamilya namin ng manalo, kailangan maagaw namin yung poder sa kapila. So wala namang alos pinagkaiba dun sa mas mataas na antas ng local government positions, Well, basically. Dok, bukod sa nasabi mong yung salary, yung ira din, palaki na ng palaki yun. And every time may projects, hindi natin masasabi kung ito'y nagagasta ng tama. Totoo yan. Yung anting NTA, lalo na dito sa ilalim ng Mandanas ruling, talagang significantly tumaas. No? So, especially for the first class in highly urbanized cities, talagang competitive na siya, ika nga. Okay. So bukod sa ating mga barangay officials, nandyan din yung ating mga sangguniang kabataan leaders. Ano naman ang kahalagahan nitong mga youth leaders natin na nahalal nito pong nagdaang eleksyon? Well, basically, sa akin, ang pinakamahalaga kasi sa SK, maliban doon sa mga programa na maaari nilang ipatupad sa pagpapaigting doon sa tinatawag nating youth empowerment, I think what we need to see here is that this is really anong tawag dito, parang dito natin na ilalatag yung pundasyon, no, sa mga susunod na leader natin. Kaya kinakailangan dito pa lang this early, meron na silang matibay na yun nga foundation na accountability, anti-corruption, and among others. No? So I think what is needed to understand here also, no, sa ating mga kabataan, yung maituro natin sa kanila yung tamang pamamahala. This early, yung tinatawag nating principles of good governance, dapat talaga ma-inculcate natin sa kanila. At hindi yung
matutunan nila yung mga negatibo na pamaraan. Ano? Tama Although, na din, ano? nangyayari yun kasi. Tsaka maganda mayroong mandatory training yung Yes. mga manalong SK officials bago sila talaga umupo. I think National Youth Commission may oversight function din dyan. At sila rin mag-i-implement itong mga training na ito. Meron silang framework na nga na magiging gabay ng ating mga SK official. Pero di pa maganda yung SK reform, no? Yung anti-political dynasty. actually, O dapat siguro maging ehemplo na rin ito dun sa mga iba pang mga position. What do you think, Prof? Actually, sa ilalim ng ating Republic Act 10742, no, tignan natin yung Section 10 nun, up to the second degree of consanguinity and affinity, hindi talaga sila po pwedeng humabol. So yung mga 18 to 24 years old natin na yan, for as long as meron silang kamag-anak na either local or nationally elected, hindi talaga po pwedeng humabol. Which I think is good dahil nga at this early age, nakokontrol na natin yung dynastic politics. Pero I am totally in agreement to the fact na dapat hindi lang ito sa SK officials natin. Ano, dapat talaga doon sa provincial, municipal, and even city LGUs, mailatag natin ito. Well, kahapon lamang po yung naganap na halalan. So sa inyo pong observation, Prof, may difference ba to sa mga nakalipas o previous na mga elections? At kung may mga negatibo tayong nakita, paano natin ito mababago? Well, basically, ang siguro isang pinaka-nakita ko na maganda na nangyari dito sa halalan na to ay yung very active yung COMELEC natin this time around. Particularly dun sa pagpa-flag down ng mga election-related offenses like premature campaigning, among others. Talagang nakita mo, no, nagpapadala sila ng mga letters talaga and talagang may summons, ano, na kung talaga, kung titingnan natin, talagang magpapatibay doon sa tinatawag nating rules-based system ng ating halalan, which I think is also good para mabigyan natin ng ng senyales yung mga tumatakbo na hindi nila pwedeng basta-basta gawin yung gusto nila just because they are running for the position, kasi pwede talaga sila ma-disqualify, and there are cases that the COMELEC indeed disqualified. Yun ding mga issue ng vote buying, kung titingnan natin, medyo na-regulate din ngayon as compared before, no, na talagang talamak ang vote buying. And ang maganda rito siguro, no, na naging resulta ng halalan, I would say, naging testament ito sa naging takbo ng pamamahala ng mga SK and barangay officials nung nakaraang pandemya. Makikita natin na talagang naging barometer siya eh. Yung mga nanalo ngayon, basically, they were the ones who performed during the pandemic. But those people who did not win today, sila yung mga pumalpak ika nga ng pandemya. No? So, makita natin dito yung kapangyarihan pa rin ng ating demokrasya. At nabanggit mo yung mga ginawa rin ng COMELEC na sana mas mapaigting sa upcoming midterm at presidential elections sa mga premature campaigning, mga vote buying incidents. Well, Professor, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbahagi po ng kaalaman at detalye sa amin po tungkol sa barangay at SK elections. Nakaparingan po natin si Dr. Froilan. Muli, nakaparingan po natin siya, isa pong political analyst, Dr. Froilan Calilong. Maraming salamat po. Ingat sa inyo. Maraming Thanks, gusto. Prof.